Noong 1981 sa ilalim ng Rehimeng Marcos, sinimulan ng isang ambisyosong proyekto na maglalagay sa Pilipinas sa mapa ng international na industriya ng pelikula. Itinayo ang Manila Film Center, isang engranding gusali na maglalaman ng mga sinihan, exhibition at mga lugar para sa iba't ibang aktibidad na may kaugnayan sa sining at pelikula. Sa likod ng marangyang proyektong ito, isang madilim na kasaysayan ang nakatago. Isang kasaysayan ng mga buhay na nawala at mga kaluluwang hindi matahimik. Isang gabi ng Nobyembre 1981, habang patuloy ang konstruksyon ng gusali, isang malaking trahedya ang naganap. Sa kasagsagan ng pagmamadali upang matapos ang proyekto, ang scaffolding ng gusali ay biglang gumuho. Maraming manggagawa ang nahulog at nadaganan ng mabibigat na materyales. Ang mga trabahador na nasa ilalim ay nabaon sa mabilis matuyong semento. Sa takot na hindi matapos ang proyekto sa tamang oras, iniutos ng mga namumuno na ituloy ang trabaho at hayaang mabaon ang mga nasawi sa ilalim ng semento. Sa mga sumunod na linggo, natapos ang konstruksyon ng Manila Film Center, kaya ang mga kaluluwang nabaon sa ilalim ng gusali ay hindi matahimik. Ang kanilang mga hiyaw ng tulong at panaghoy ay naririnig pa rin ng mga manggagawang naiwan. At ang mga bagong tauhan na nagtatrabaho sa gusali ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang presensya. Isang gabi, si Roberto, isang batikang security guard, ay naka-duty sa Manila Film Center. Habang siya ay nagro-ronda, narinig niya ang mga mahihinang iyak at sigaw mula sa ilalim ng sahig. Sa una, inisip niya na bunga lamang ito ng kanyang pagod at imahinasyon, kaya paulit-ulit niyang naririnig ang mga ito. Tumayo ang kanyang mga balahibo at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "May tao ba dyan?" Sigaw niya, kaya tanging alingaw-ngaw ng kanyang boses ang bumalik sa kanya. Habang naglalakad siya sa isang madilim na pasilyo, biglang namatay ang mga ilaw. Sa kanyang pagtataka na hanapin ang switch, naramdaman niyang tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Paglingon niya, wala siyang nakita kundi ang anino ng isang tao na dahang-dahang naglaho sa dilim. Napatigil siya at nagdasal, umaasang mapawi ang takot na bumabalot sa kanyang katawan. Kaya ang malamig na hangin ay patuloy na humahaplos sa kanya, parang mga kamay na galing sa kabilang buhay. Habang patuloy ang kanyang paglalakad, naramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Hindi niya magawang lumingon dahil sa takot na baka may makitang hindi ka nais-nais. Sa kanyang pagdating sa isang silid na dati ay ginamit bilang imbakan ng mga kagamitan, narinig niyang muli ang mga boses. Sa pagkakataong ito, ang mga boses ay tila nagmumula sa ilalim ng sahig, mga panaghoy na puno ng pighati at galit. Napatras siya at biglang nagmamadali na lumabas ng silid. Kinabukasan, ikinuwento ni Roberto ang kanyang naranasan sa mga kapwa security guard. Marami sa kanila ang nagpatotoo na nakarinig din sila ng mga kakaibang tunog at naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa iba't ibang bahagi ng gusali. Ang mga kwentong ito ay kumalat sa buong staff ng Manila Film Center at unti-unti nagiging usap-usapan ng ang mga kababalaghan na nagaganap sa loob ng gusali. Isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na magsagawa ng ghost hunting sa Manila Film Center. Bit-bit ang kanilang mga kamera at iba pang kagamitan.
Nagsimula silang mag-ikot sa loob ng gusali at sa kanilang paglalakad, narinig nila ang mga yabag ng paa na tila sumusunod sa kanila. Kaya sa tuwing sila'y lilingon, wala silang nakikitang tao. Ang mga pasilyo ng gusali ay puno ng alikabok at mga anino, at ang bawat hakbang nila ay tila binabantayan ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Sa isang sulok ng gusali, nakarinig sila ng mga malabangungot na mga iyak ng pagtangis. Sinundan nila ang tunog at nakarating sila sa isang lumang bodega. Ang bodega ay puno ng mga gamit pang konstruksyon at tila walang laman maliban sa mga bakas ng mga lumang simento. Habang iniilawan ng flashlight ang paligid, biglang may lumabas na isang anyo ng lalaki na tila puno ng simento ang katawan at duguan. Napasigaw ang mga kabataan at nagtakbuhan palabas ng gusali. Kaya bago pa man sila makalabas, naramdaman nila ang malamig na hangin at tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Ang isa sa kanila, si Karen, ay biglang napatigil at tila nawala ng ulirat. Nang magising si Karen, wala na siya sa bodega kundi nasa isang madilim na silid. Narinig niya ang mga mahihinang bulong na tila nagmamakaawa sa kanyang paglingon. Nakita niya ang mga mukha ng trabahador na nabaon sa simento, nakatitig sa kanya ng may halong pigati at galit. "Tulungan mo kami," isang boses ang kanyang narinig. Napatakbo siya palabas ng silid kaya tila ba walang katapusan ng kanyang tinatakbuhan. Ang mga bulong at iyak ay patuloy na sumusunod sa kanya. Nang matagpuan ng mga kaibigan si Karen, siya'y nanginginig at hindi makapagsalita ng maayos. Dinala nila siya sa labas ng gusali at doon lamang siya muling nakahinga ng maluwag. Ikinuwento niya sa kanila ang kanyang nakita at sila'y nagpasya na hindi na muling babalik sa lugar na iyon. Sa mga sumunod na taon, ang Manila Film Center ay patuloy na naging saksi sa mga kakaibang pangyayari. Ang mga trabahador at mga bisita ay nagulat ng mga aparisyon, mga boses ng pagtangis at ang malamig na hangin na tila nagmumula sa mga anino ng nakaraan. Ang gusali na minsan naging simbolo ng kasikatan at kagandahan ay naging isang bantayog ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang mga karanasang ito ay umabot sa atensyon ng isang grupo ng paranormal investigators. Napagpasyahan nilang magtungo sa Manila Film Center upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga kababalaghan. Isang gabi, dinala nila ang kanilang mga kagamitan tulad ng EVP recorder, infrared camera at iba pang gamit pang paranormal. Sa kanilang pagpasok, agad nilang naramdaman ang bigat at lamig ng lugar. Habang iniikot nila ang gusali, narinig nila ang mga yabag ng paa at mga bulong na tila nagmumula sa iba't ibang direksyon. Sa isang silid, nag-set up sila ng mga kamera at nagsimula mag-record. Sa gitna ng kanilang pagsisiyasat, biglang bumukas ang pinto at isang malamig na hangin ang humampas sa kanila. Sa gitna ng silid, biglang lumitaw ang isang imahe ng lalaki na duguan at puno ng semento. Ang mga investigators ay napaatras, kaya patuloy pa rin ang kanilang pag-record. Isa sa mga investigators, si Miguel, ay nagpasya na subukan makipag-ugnayan sa mga espiritu. Gumamit siya ng isang EVP recorder at nagtanong, "Sino kayo? Ano ang nangyari sa inyo?" Saglit na katahimikan ang sumunod kaya biglang nakarinig sila ng isang mababang boses mula sa recorder. "Nabaon kami. Tulungan niyo kami." Ang lahat ay napatingin sa isa't isa, naguguluhan at natatakot sa kanilang narinig. Nang tumagal ang gabi, patuloy ang pagdami ng mga kakaibang pangyayari.
May mga aparisyon ng mga trabahador na naglalakad sa pasilyo, mga boses na nagmamakaawa at mga malamig na dampi ng hangin na tila humahaplos sa kanilang balat. Sa kanilang huling pag-ikot, naramdaman nilang tila may matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Mga matang puno ng galit at bigati. Pagkatapos ng kanilang karanasan, ang grupo ng paranormal investigators ay nagpasya na ilathala ang kanilang natuklasan. Ang mga video at recording na kanilang nakalap ay nagsilbing patunay ng mga kababalaghan sa Manila Film Center. Ang kanilang ulat ay nagsilbing babala sa iba na mag-ingat at igalang ang lugar. Isang lugar na puno ng mga kaluluwang naghihintay ng hustisya at pagtanggap.